Narito ang isang sinabi ni Dalai Lama: "Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive." Ang una kong tanong ay, ano ang pangunahing mensahe ng quote na ito? Ano ang gustong iparating ni Dalai Lama tungkol sa pag-ibig at habag or compassion? Ang pangunahing mensahe ng quote na ito ay ang kahalagahan ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Ipinapahayag ni Dalai Lama na ang pagmamahal at compassion ay hindi mga luho, kundi mga pangangailangan ng tao. Kapag may pagmamahal at malasakit, mas nagiging mas maayos ang ugnayan ng tao sa isa't isa at nagiging mas mabuti ang mundo. Sa madaling salita, ang compassion ay pundasyon ng ating pagkatao at kaligtasan bilang isang lipunan. Narito ang pangalawang tanong, bakit niya tinawag na necessities at hindi luxuries ang pag-ibig at habag? Ano ang pagkakaiba ng dalawang ito sa kanyang pananaw at bakit niya idiniin ang pagiging necessity nito? Sa pananaw ni Dalai Lama, ang pagmamahal at compassion ay tinawag niyang necessities o mga pangangailangan dahil ito ang mga bagay na kailangan ng tao para mabuhay ng maayos at maging masaya. Ang luxuries naman ay mga bagay na itinuturing na karagdagan o sobra na hindi kinakailangan para sa pang-araw-araw na buhay. Para kay Dalai Lama, ang pagmamahal at compassion ay hindi dapat ituring na mga bagay na maaaring ipagpaliban o isantabi. Kailangan ito upang mapanatili ang kapayapaan, pagkakaisa at kaginhawaan sa buhay. Kung walang pagmamahal at malasakit, magiging mahirap para sa tao na makamit ang tunay na kaligayahan at kaayusan. Kaya't ang pagmamahal at compassion ay itinuturing na mga pangangailangan, hindi mga luho. Ano ang ibig sabihin ng "humanity cannot survive" sa konteksto ng quote? Literal bang kamatayan ang tinutukoy niya o may mas malalim na kahulugan ito tulad ng pagkasira ng lipunan o pagkawala ng pagkatao? Ang ibig sabihin ng humanity cannot survive sa konteksto ng quote na ito ay hindi literal na kamatayan, kundi mas malalim na pag-aalala tungkol sa kalagayan ng tao at ng lipunan. Kapag walang pagmamahal at compassion, maaring humantong ito sa pagkakawatak-watak ng mga tao, pag-aaway at kawalan ng pagkakaisa. Ang lipunan na walang malasakit at pagmamahal ay nagiging marupok at madaling masira. Sa mas malalim na kahulugan, ang humanity cannot survive ay nangangahulugan na ang mismong esensya ng pagiging tao ay naisasakripisyo. Kapag wala tayong malasakit sa isa't isa, nawawala ang mga mahahalagang ugnayan at ang pagkatao mismo. Sa ganitong paraan, ang lipunan ay nagiging mas malungkot at mas mahina, at ang mga tao ay nawawala ng tunay na kahulugan at layunin sa buhay. Sa anong paraan nagiging mahalaga ang pag-ibig at habag para sa pagpapatuloy ng sangkatauhan? Maaari ka bang magbigay ng mga halimbawa kung paano ito makakatulong sa ating individual sa buhay at sa lipunan? Ang pagmamahal at compassion ay mahalaga para sa pagpapatuloy ng sangkatauhan dahil ito ang nagsisilbing pundasyon ng mabuting relasyon at pagunlad. Narito ang ilang halimbawa kung paano ito makatutulong sa atin bilang mga individual at sa lipunan. A. Personal na kaligayahan at kapanatagan. Kapag may pagmamahal at malasakit, mas nagiging positibo ang pananaw natin sa buhay. Ang pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa iba ay nagdadala ng kasiyahan at kapanatagan sa ating mga puso. Pagbuo ng matatag na komunidad. Kapag may compassion at pagmamahal, mas nagiging matatag at maganda ang ugnayan ng mga tao sa isang komunidad. Mas nagkakaroon ng pagtutulungan at mas madaling malalampasan ang mga hamon. 3. Pag-aalaga sa kalikasan. Ang compassion ay hindi lang limitado sa tao. Kapag may malasakit tayo, mas nagiging responsable tayo sa pag-aalaga sa ating kapaligiran na mahalaga para sa kaligtasan ng buong planeta. 4. Pagpapalaganap ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng pagmamahal at compassion, mas nagiging bukas tayo sa pag-unawa at pagresolba ng mga hidwaan na nagdadala ng kapayapaan sa ating mga komunidad at sa buong mundo. Sa madaling salita, ang pagmamahal at compassion ay nagbibigay saysay at kabuluhan sa ating buhay at ito ang susi para sa usang mas maayos at mas mapayapang mundo. Sa iyong palagay, paano natin mas mapapalaganap ang pag-ibig at habag sa ating sarili, sa ating mga komunidad at sa mundo? Ano ang mga praktikal na hakbang na maaari nating gawin?
Maraming paraan para mapalaganap ang pagmamahal at compassion sa ating sarili, sa ating mga komunidad at sa buong mundo. Narito ang ilang praktikal na hakbang na maaari nating gawin. 1. Simulan sa sarili. Maglaan ng oras para alagaan ang iyong sarili. Mag-practice ng self-care at self-compassion. Kapag mas maayos ang iyong relasyon sa sarili, mas madali kang magbibigay ng pagmamahal sa iba. 2. Pakikinig at pag-unawa. Magpakita ng malasakit sa pamamagitan ng pakikinig sa mga kwento at nararamdaman ng iba. Ang simpleng pag-intindi at pakikinig ay malaking tulong na. 3. Volunteer at tulong sa iba. Mag-volunteer sa mga organisasyon o proyekto na naglalayong tumulong sa mga nangangailangan. Ang simpleng pagbibigay ng oras at tulong ay nagpapakita ng malasakit at pagmamahal. 4. Pagpapalaganap ng positibong mensahe. Gamitin ang social media o ibang plataporma para magbahagi ng mga positibong mensahe at inspirasyon. Ang simpleng pagpapalaganap ng kabutihan ay maaaring magdulot ng malaking epekto. 5. Edukasyon at awareness. Mag-aral at magbigay ng kamalayan tungkol sa kahalagahan ng compassion at pagmamahal sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ang edukasyon ay isang mabisang paraan upang mapalaganap ang malasakit at pagkakaisa. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaari tayong mag-ambag sa isang mas makatao at mapayapang mundo. Mayroon ka bang pagkakataon sa iyong buhay kung saan naramdaman mong totoo ang sinabi ni Dalai Lama na without them, humanity cannot survive? Ano ang naganap? Wala akong personal na karanasan, pero marami akong nababasang kwento at naririnig ng mga tao na nagpapakita ng kahalagahan ng pagmamahal at compassion sa kanilang buhay. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nakaranas ng mapinding pagsubok tulad ng pagkawala ng mahal sa buhay o malubhang karamdaman, ang suporta at malasakit ng mga kaibigan at pamilya ay nagiging daan para malampasan ang hirap. Ang mga ganitong karanasan ay patunay na ang pagmamahal at compassion ay mahalaga sa ating kaligtasan at pagkatao. Ipinapangita nito na sa mga mahihirap na panahon, ang pagkakaroon ng mga taong may malasakit sa atin ay nagbibigay lakas at pag-asa. Paano naiiba ang pagtingin ng Dalai Lama sa pag-ibig at habag mula sa karaniwang pagkaunawa ng mga tao? Mayroon ba itong mas malalim o mas malawak na sakop? Ang pananaw ni Dalai Lama sa pag-ibig at compassion ay may mas malalim at mas malawak na sakop kumpara sa karaniwang pag-unawa ng mga tao. Narito ang ilang mga pagkakaiba. A. Unconditional na pagmamahal. Para kay Dalai Lama, ang pagmamahal at compassion ay hindi dapat nakabase sa mga kondisyon o inaasahan. Ito ay isang uri ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit at ito ay ipinapakita sa lahat ng nilalang. 2. Pagpapalawak ng compassion. Hindi lang limitado sa mga kaibigan o pamilya ang kanyang compassion. Para sa kanya, ito ay dapat na ipakita sa lahat ng nilalang, kabilang ang mga hindi kakilala o mga taong mahirap mahalin. 3. Pagkakaisa ng lahat. Para kay Dalai Lama, ang tunay na pagkakaisa at kapayapaan ay nagmumula sa malalim na malasakit sa isa't isa, at ito ay nagbubuklod sa lahat ng tao bilang isang komunidad ng mga nilalang. 4. Pagpapatawad at pag-unawa. Ipinapakita ni Dalai Lama na ang compassion ay kasama ang pagpapatawad at pag-unawa sa kahinaan ng ibang tao at ang pagbibigay ng pagkakataon para sa pagbabago. Ang mas malalim at mas malawak na pananaw na ito ay nagtutulak sa mga tao na magbigay at magmahal ng walang hinihinging kapalit at nagiging daan para sa mas makabuluhang ugnayan at pagkakaisa. Kung ipapaliwanag mo ang quote na ito sa isang bata, paano mo ito gagawing simple at madaling maintindihan para sa kanya? Para sa isang bata, pwede natin itong ipaliwanag ng ganito. Alam mo, ang pagmamahal at pagiging mabait sa iba ay napaka-importante. Sinasabi ng isang matalinong tao na kung wala ang pagmamahal at pagiging mabait, mahihirapan tayo lahat. Parang kapag naglalaro tayo ng laro, mas masaya at mas maganda kung magtutulungan tayo at magpapakita ng kabutihan sa isa't isa. Kapag tayo ay mabait at maalaga sa isa't isa, mas magiging masaya ang lahat at mas magiging maganda ang mundo para sa lahat ng tao. Ang galing, lalo kong naintindihan ng malalim ang kasabihan na sinabi ito ni Dalai Lama. Maraming salamat. Walang anuman, natutuwa akong makatulong. Kung may iba ka pang tanong o gustong pag-usapan, nandito lang ako.